Sino ang tinatawag mo kapag kailangan mo ng tulong? Gusto mo bang malaman kung paano tinulungan ng Diyos sila Pablo habang sila'y nasa kulungan? Kapayapaan mga bata, halina at samahan niyo akong kilalanin sina Pablo at Silas at kung paano sila tinulungan ng Diyos. Ang pamagat ng kwento sa araw na ito, tinulungan ng Diyos si Pablo at Silas. Si Pablo at Silas ay mga mangangaral ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Isang araw, sila Pablo at Silas ay naglalakad sa lungsod ng Filipos upang manalangin. Isang babae na may masamang espiritu ang sumunod sa kanila. Ang espiritong ito ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang manghula at dahil dito, kumikita ng pera ang kaniyang mga amo. Sinundan ng babae sila Pablo na sumisigaw na ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos at maaari nilang sabihin sa atin ang daan ng kaligtasan. Ilang araw niya itong ginawa, kaya't tumigil si Pablo at sinabi sa masamang espiritu, "Inuutusan kita sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa kanya." At agad umalis ang masamang espiritu sa babae, ngunit hindi iyon nagustuhan ng kanyang mga amo dahil hindi na siya pagkakakitaan, dahil hindi na siya makakapanghula. Hinuli nila si Pablo at Silas at dinala sa hukuman. Sinabi nila na sina Pablo at Silas ay nagtuturo ng mga kaugalian na labag sa kanilang mga batas. Naggalit ang mga tao at pinunit ng mga hukom ang kasuotan ni Silas at Pablo at inutusan nilang bugbugin. Matapos bugbugin ng mga tao, sina Pablo at Silas ay ipinasok sila sa bilangguan at ikinulong sa pinakamalalim na bahagi nito. Sinabihan ang bantay ng bilangguan na panatilihin silang nakakulong. Tinalian din sina Pablo at Silas upang lalo silang hindi makatakas. Ngunit sa gabi, habang nakatali sila Pablo, nanalangin sina Pablo at Silas at umawit ng papuri sa Diyos. Narinig sila ng ibang mga bilanggo. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Nayinig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan at nalaglag ang mga kadena ng mga bilanggo. Nagising ang mga tagapagbantay ng bilangguan. Akala niya'y nakatakas na ang lahat, kaya gusto na sana niyang saktan ng kaniyang sarili. Pero sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ng iyong sarili, nandito kaming lahat." Napabilib ang tagapagbantay. Tumakbo siya kay Pablo at Silas at nagtanong, "Mga Ginoo, ano ba ang dapat kong gawin upang maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ikaw at ang iyong pamilya." Dinala sila ng tagapagbantay sa kaniyang bahay. Hinugasan ng kanilang mga sugat at pinakain sila. Nabautismuhan siya at ang kaniyang buong pamilya. Masayang masaya sila dahil naniniwala na sila sa Diyos. At dito na nagtatapos ang kwento. Posible na maging masaya sa kabila ng pagsubok o paghihirap na nararanasan. Sina Pablo at Silas ang katunayan nito. Sila ay nanatiling masaya sa kabila ng di mabuting kapalarang kanilang sinapit dahil alam nila ang Diyos ay palagi nilang kasama. Sila ay tutulungan at ililigtas ng Diyos. Mga bata, sino ang tinatawag mo kapag kailangan mo ng tulong? Dapat ay humingi tayo ng tulong sa Diyos sa tuwing tayo ay mananalangin at maging sa ating magulang. Nalaman natin sa kwento na sina Pablo at Silas ay tinulungan at iniligtas ng Diyos. Kaya mula sa ating kwento, ano-ano ba ang dapat na aral na ating matutunan? Number 1, ang Diyos ay laging handang tumulong. Kung natatakot ka o may problema, pwede kang manalangin sa Diyos at tutulungan Kanya, tulad ng ginawa niya kay Pablo at Silas nang sila'y nakakulong. Kaya naman mga bata, ang pangunahing dapat nating lalapitan sa panahon ng ating pangangailangan ay ang ating Panginoong Diyos.
Number 2, manalangin at magpuri sa Diyos kahit may problema. Kahit may problema o malungkot ka, pwede ka pa rin manalangin at magpasalamat sa Diyos. Halimbawa, kapag may nang-away sa'yo o may hindi magandang nangyari, lumapit ka sa Diyos sa panalangin tulad nila Pablo at Silas na nanalangin at umawit kahit sila ay nasa kulungan. Kapag nanalangin tayo at nagtiwala sa Kanya, makikita natin kung paano siya kumilos para tulungan at palakasin tayo. Para naman sa activity, poster making at memory verse. Upang lagi ninyong maalala ang aral na ating natutunan, ang ating memory verse sa araw na ito ay mababasa sa Psalm chapter 121 verse 2. My helps come from the Lord who made heaven and earth. Para sa activity, gagawa kayo ng poster na nakasulat ng inyong memory verse. Kaya naman, ilabas ninyong muli ang inyong papel at art materials para sa activity natin ito. Maaari kayo maglagay ng palamuti o mag-drawing kayo ng langit at lupa at ng anumang nilikha ng Diyos upang magsilbing reminder sa inyo na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay siyang pangunahing tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang magawa ninyo ito. Nakagawa na ba ang lahat? Huwag niyong kalimutan na i-display ninyo ito sa inyong tahanan upang magsilbing reminder sa inyong pamilya sa panahon ng pangangailangan. Hanggang dito na lang muna mga bata, sana'y lagi nating maranasan ang tulong at pagliligtas ng Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, Miss Pa!